Sa loob ng isang kastilyo sa tuktok ng bundok, umupo ang isang babae na may apoy sa kanyang kamay, nakaupo sa isang trono. Sa harap niya ay nakatayo ang mandirigma na kilala bilang Ishiki. Nang tanungin niya kung kailan sila magsisimula, agad siyang umusad at nagsimulang pumatay ng mga buto. Lumapit siya sa kanya, pinagana ang kanyang pinakamataas na kapangyarihan, habang ang isa pang lalaki sa tabi niya, na isang mandirigma na tinatawag na Kongushikara, ay nagpadala ng isang haligi na lumipad patungo sa babae. Gayunpaman, ang halimaw ay walang kahirap-hirap na tinunaw ang haligi gamit lamang ang isang kamay. Lumikha siya ng isang fireball at idineklara na ang mga inferior na uri ay dapat mapawi. Ngunit mula sa likuran ng dalawang mandirigma, isang batang babae ang nagtaas ng isang yelo na hadlang. Siya ang mage, isang medyo cute na kilala bilang Saguri Aya. Pagkatapos, bigla na lang may lumabas mula sa isang portal na may dalang mga potion, nagdadala ng pagpapagaling sa kanila. Siya ang support member ng grupo, si Abetaru. Nagpasalamat ang grupo sa kanya at sa sandaling iyon, may isang tao mula sa likuran na tumawag sa kanila. Isang batang lalaki na may puting buhok ang agad na nagpahayag ng kanyang pasasalamat para sa suporta ng lahat at sinabi na ngayon ay sapat na ito. Ang boss ay tila natatakot at siya ay tumalon pasulong upang maghatid ng isang slash. Siya ang pinakamalakas sa mga bayani na kilala bilang Kira Hararuto. At sa puntong iyon, isang anunsyo ang kumalat sa buong lungsod. Ang Srank Guild na bayan ay sa wakas ay pumatay sa Infernal Demon Queen. Lahat ay nagdiwang at nalaman namin na 200 taon na ang nakalipas ay lumitaw ang mga portal at nagsimulang maglakbay ang mga halimaw sa lupa. Kasama nila, 7 demonyong Diyos ang lumitaw at sa wakas, ang una ay natalo na. Ang Bakuran Guild ay naglakad sa lungsod habang ang mga tao ay nagagalak. Dumating ang mga mamamahayag upang batiin sila at sinabi ni Kira sa kanila na ito ay lahat para makatulong sa mga tao sa buong mundo. May isang nagtanong kung ano ang kanilang lihim. Paano sila naging mga mandirigma na mataas ang antas? Sumagot si Kira na nag-ensayo sila ng mabuti araw-araw. Ang eksena ay lumipat sa ibang lokasyon kung saan may isang tao na nagbiro na ang bagay na ito ng pagsasanay ay isang biro. Sumang-ayon si Shakara na hindi siya nagkakamali. Napansin ni Saguri na mahirap ang kanilang trabaho. Sinabi ni Alaru na hindi ito ganoon kabigat. Sa puntong iyon, lumitaw si Kira at sinabi na habang hindi ito talagang mahirap, hindi rin ito kaaya-aya. At pagkatapos ay nakita namin ang dalawang magkapatid na nakagapos. Ang batang lalaki ay tinatawag na Kiryo Makoto at ang batang babae ay Kiryo Manori. Tinawag ni Makoto si Kira na isang halimaw. Tumugon siya, hindi ito ganoon. Halika na. Salamat sa kanya, si Kira ay lumakas ng labis at para doon, siya ay labis na nagpapasalamat. Sa susunod na sandali, pinutol niya ang ulo ng batang lalaki. Wait, namatay ang bata. Ipinaliwanag ni Miku na sa mundong ito, ang pagputol ng mga halaman, hayop, o kahit ibang tao ay hindi nagbigay ng karanasan. Upang umangat ng antas, kailangan mong pumatay ng mga nilalang. Gayunpaman, mayroong isang maliit na pagbubukod, ang mga undead na nilalang. Ang kanyang ulo ay muling bumuo sa sandaling si Kira ay umangat muli ng antas. Sinabi niya na palaging maganda na pumunta rito araw-araw, pinapatay siya ng walang hanggan at patuloy na nakakakuha ng karanasan. Wala nang mas madali sa mundong ito, anya. Sa walang buhay na mga mata, ang mga magkapatid ay nakatingin sa kanila at pagkatapos ay sinimulang batuhin sila ni Kongushikara. Kasabay nito, nagcast ng fire magic si Saguri Aya sa batang babae, sinusunog siya ng lubos. Siya ay nasunog hanggang siya ay naging isang maliit na buto. Lumapit si Turva na may dalang potion at pinainom siya nito. At syempre, nandyan si Ishiki Saya na patuloy na pumapalo rin. Walang katapusang mga notification ng level up ang patuloy na lumalabas. Matapos ang mahabang panahon, sila ay pagod na at sinabi ni Kira Hararuto na ito ay naging isang mahusay na sesyon ng pagsasanay. Gusto ni Shakara na ipagpatuloy, ngunit ang iba ay nakaramdam ng pagod at gustong lumabas para uminom. Sa puntong iyon, napansin ni Ishiki Saya na si Abetaru ay nakatingin sa isang bagay sa kanyang laptop at tinanong kung ano ang mali. Sinabi ni Turva na nahihirapan siyang maunawaan ang impormasyon tungkol sa kanyang mga lason.
Sinabi ng kanyang kaibigan na iwanan na ito at mag-enjoy kasama ang ilang mga babae sa lungsod. Gayunpaman, bigla na lang hinawakan ni Abetaru si Kiryu Manori at sinabi na siya ay sapat na. Ang tanging problema ay sinubukan na niyang lahat sa kanya, kaya hindi na ito masaya. Si Kira Hararuto, na malalim ang iniisip, ay tiningnan siya at biglang tila nagkaroon ng ideya. Lumapit siya kay Abetaru at sinabi na may isa pang bagay na hindi pa nila nagagawa. Tinanong ni Abetaru kung ano ito at sumagot si Kira Hararuto, pagbubuntis. Guys, hindi talaga natin kailangang makita kung ano ang mangyayari dito, alam nyo na ng mabuti. Sinubukan ng aming desperadong protagonist na tumulong ngunit isang sibat ng liwanag ang nagpinid sa kanya sa lupa. Tumawa si Akira. Sinabi niya sa kanya na kung gusto niyang sisihin ang sinuman, dapat niyang sisihin ang kanyang sarili sa pagkakapanganak na may ganitong walang kamatayang katawan. Makalipas ang ilang sandali, umalis sila na nag-uusap tungkol sa interview sa Dungsyon ngayon. Guys, tingnan niyo ang aming batang nakadikit sa lupa, nakulong ng mga sibat. At ngayon sasabihin niyo sa akin na ayaw niyong makuha ng bastardo na ito ang kanyang paghihiganti at patayin ang lahat ng mga salot na iyon. Ang kawawang lalaki ay naiwan doon na hindi makakita ng anuman hanggang si Minori ay lumapit at hinila ang espada mula sa kanyang maliit na leg. At kung kinuha niya ang espada, ginamit niya ito sa kanyang sarili. Gusto niyang kalimutan ang lahat ng nangyari at burahin ang anumang alaala nito mula sa kanyang katawan. Makalipas ang ilang sandali, siya ay muling nabuhay. Si Makoto ay walang magawa habang pinipigilan ng banal na espiritu ang kanyang pagbabagong buhay. Ang tanging problema ay may pagbabagong buhay man o wala, nananatili ang sakit. Sa kabilang banda, sa sandaling ang kanyang katawan ay huminto, siya ay muling mabubuhay. Hindi siya pwedeng mawalan ng malay, hindi siya pwedeng mamatay at ang sakit ay hindi kailanman huminto. Iyon ang dahilan kung bakit palagi nilang iniiwan ang mga banal na sibat sa kanya. Humingi ng tawad si Minori habang pinaputol siya, sinusubukang alisin ang lahat ng mga sibat. Humiling siya sa kanya na itutok ang kanyang puso upang siya ay muling bumalik na may lahat ng kanyang mga bahagi na naibalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may nangyaring iba. Sa sandaling tinamaan niya ang kanyang puso, siya ay umangat ng antas. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Wala silang ideya kung bakit ito nangyari. Sa sandaling iyon, bago makapagsalita si Makoto, naisip na niya ito at tinanong kung iniisip niya ang parehong bagay na iniisip niya. Agad niyang naintindihan na gusto niyang gamitin nila ito upang umangat ng antas. Nag-atubili si Makoto ng isang segundo, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya papatay sa kanya. Papatay siya sa lahat sa pamamagitan niya at sabay-sabay silang patuloy na mamamatay hanggang sa araw na makuha nila ang kanilang paghihiganti. Siya ay nagulat, nag-isip ng isang segundo, pagkatapos ay naalala ang nangyari sa kanya. Tumayo siya at sinabi na dapat na silang magsimula ngayon. At kaya't sinimulan nilang umangat ng antas, pinapatay ang isa't isa muli at muli at muli at muli at muli. Nangako silang patuloy na kunin ang buhay ng isa't isa hanggang sa araw na makumpleto ang kanilang paghihiganti. Guys, ngayon sa wakas alam na natin kung bakit siya gustong maghiganti at kung paano siya magiging sapat na malakas para dito. Ang natitira na lang ay makita kung paano umuusad ang kwento. Nagkomento si Makoto tungkol kay Abetaru, ang pack mule at support member ng grupo. Sa teorya, siya ay isang duwag at tahimik na tao. Gayunpaman, sinuman ang nakilala sa kanya ng malapitan ay palaging nagsasabi ng parehong bagay. Ang batang iyon ay labis na kakaiba. 3 taon na ang nakalipas, si Abetaru ay nakatingin sa mga organo ng goblin, pinag-uusapan kung paano niya maikonekta ang dalawa. Pagkatapos ay binuksan ni Kira Hararuto ang pinto at sinabi na tulad ng dati, siya ay napakamasigasig. Ngunit kung siya ay interesado, mayroong isang bagay na mas mabuti para sa kanya na disektahin. Habang naglalakad sa mga koridor, naguguluhan si Abetaru. Ito ay isang lugar na napakakaunting tao ang nakapasok. Nakatayo sa harap ng isang mesa, tinanong ni Kira Hararuto kung may sinuman doon na gustong makuha ang kaluwalhatian. Lahat ay naguguluhan ngunit sinabi niya na ito ay isang pagpipilian na ngayon ay magagamit sa kanila. Depende sa kanilang desisyon, ang hinaharap ay maaaring puno ng kaluwalhatian, isang bagay na walang sinumang tao ang kailanman nakamit.
Gayunpaman, sa parehong oras, sila ay mahuhulog sa isang kadiliman na hindi na sila makakalabas. Sa mga opsyon na ito sa harapan nila, gusto niyang malaman kung sino ang patuloy na makakasama niya. Ang mga ganid sa kapangyarihan, siyempre, ay lahat ay tumanggap. Sa puntong iyon, nagsimula si Kira Hararuto na buksan ang isang lihim na daanan sa sahig. Sinasabi sa lahat na gagabayan niya sila sa kung saan naghihintay ang kanilang kaluwalhasyan. Habang bumababa sila sa tila walang katapusang hagdang-hagdang, walang sinuman ang may ideya na ang lugar na ito ay umiiral sa ilalim ng guild. Sa ibaba, may isang pinto na nangangailangan ng fingerprint upang buksan. Lahat ay nababalisa, sabik na makita kung ano ang nais ipakita ni Kira Hararuto sa kanila. Nang pumasok sila sa silid, ipinakilala niya sila kay Makoto at Kiryu Manori. Sa simula, lahat ay nagulat at sinabi na ito ay kabaliwan. Gayunpaman, sinabi ni Kira Hararuto na huwag mag-alala. Mayroon silang anyong tao ngunit sila ay mga ghosts. Hindi sila kailanman mamamatay. Lumapit siya na may hawak na espada at pinutol, sinasabing ang mga bastardo na ito ay dapat na nawasak na noon pang matagal. Sila ay isang napakabihirang lahi. Sa mismong sandaling iyon, ang mukha ni Makoto ay muling bumuo. Lahat sa silid ay nakarinig tungkol sa tribo ng mga immortal, ngunit hindi nila naintindihan kung ano ang kinalaman nito sa kaluwalhasyan. Pagkatapos ay inilabas ni Kira Hararuto ang kanyang telepono. Sa screen, maaari nilang makita ang real-time na pagsusuri ng kanyang mga katangian at antas. Nang makita nila ang 50, lahat ay natakot at sinabi niya ang halata. Upang umangat ng antas, kailangan mong kumuha ng mga panganib. At habang lumalakas ka, lalong nagiging mas masahol ang mga nilalang. Pagkatapos ay sinaksak niya si Kiryu Manori gamit ang kanyang espada at sinabi, ngunit sa ganitong paraan, medyo madali. Sa puntong iyon, tumaas ang kanyang antas. Sa isang iglap, nawala si Abetaru, sinasabing ito ang pinakamahusay na solusyon na narinig niya. Itinapon niya si Kiryu Manori sa lupa, sabik na malaman kung ano ang pakiramdam sa loob ng isang katawan. Makalipas ang ilang sandali, siya ay umangat ng antas at labis na masaya. Inalis niya ang kanyang blindfold at ipinatuloy ang pag-throw ng lahat ng uri ng lason at atake sa kanya. Ang natitirang grupo ay nag-aalangan pa rin ngunit sinabi ni Ishiki sa iya na talagang tila sila ay mga immortal na halimaw. Kung ganoon, hindi sila tao kaya walang problema. At sa ganitong paraan, nagsimula ang buong grupo na umangat ng antas habang sinabi ni Kira Hararuto sa lahat na tamasahin ito ng lubos. Bumalik sa kasalukuyan, 4 sa kanila ang patungo sa isang interview, nagtataka kung nasaan si Abetaru. Sinabi ni Kira Hararuto na tila siya ay abala sa isang eksperimento o isang bagay. Sa puntong iyon, si Abetaru ay masayang dumating sa gusali ng guild, pababa sa hagdang bato. Binuksan niya ang pinto, sinasabi sa kanyang manika na siya ay bumalik, ngunit iyon ang oras na natagpuan niya si Makoto na pinapatay siya. Nagtakip si Abetaru sa gulat, humihingi ng paliwanag kung ano ang ginagawa niya, at inuutusan siyang bitawan ang kanyang mahalagang manika. Nang iyon, ang mga magkapatid ay lumingon, napapalibutan ng isang aura at siya ay naguguluhan. Ang dalawang ito ay payat lamang. Kaya bakit parang ang lakas nila ngayon? Ang katotohanan ay palagi silang may mababang antas. Kaya sa tuwing ang iba ay nagtatanim, kailangan nilang gumugol ng oras sa pagpatay para lamang makakuha ng ilang antas. Sa kabilang banda, dahil nagpatayan sila sa isa't isa, sabay-sabay silang umuusad. Kaya mas mabilis silang nakakuha ng karanasan. Si Abetaru ay nakadapa sa sahig na desperadong sinusubukang alamin kung sino ang mga halimaw na ito. Nagmadali siyang lumapit sa pader na nag-isip ng anuman na maaari niyang gawin. Pagkatapos ay binalaan niya sila na walang paraan sa impyerno na makakatakas sila mula rito. Pinindot niya ang panganib na buton. Pero si Makoto ay simpleng nagsabi, panahon na upang simulan ang ating paghihiganti. Sa isang iglap, lumitaw si Mkimer na nag-anunsyo na ngayong araw ay matututo silang huwag nang subukang tumakas muli. Dahan-dahang humakbang si Makoto pasulong. Si Kiryu Manori ay tila nagtatago ngunit sinabi niya sa kanya na huwag mag-alala. Siya ang bahala dito. Pagkatapos ay ngumisi si Abetaru na sinasabing ang dalawa sa kanila ay walang iba kundi karanasan at pagkain at malapit na nilang matutunan kung bakit hindi sila makakatakas mula rito.
Pero si Makoto ay tahimik na nakatingin sa nilalang. Nang iyon ay binanggit ni Abetaru na sa kanyang susunod na eksperimento, gusto niyang makita kung anong uri ng bata ang isisilang mula sa isang tao at isang tiyemra. Diyos ko, may sinuman bang pumatay na sa lalaking ito? Sinabi ni Makoto kay Manori na huwag makinig sa kanya at idineklara na papatayin niya ang salarin. Na nag-utos si Abetaru sa tiyemra na umatake at ito ay lumundag patungo kay Makoto. Sa isang hakbang pabalik, naiwasan ni Makoto ang unang atake, ngunit ang buong pader sa likuran niya ay nawasak. Ang nilalang ay mas malakas at mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Bigla, isang kamay ang lumitaw mula sa wala at halos naiwasan niya ang isang saksak. Pinuri siya ni Abetaru ngunit sinabi sa kanya na tumigil na sa pagtakbo. Alam ni Makoto kung ano ito. Isa ito sa mga kasanayang nakuha mo kapag umuusad sa antas. Bawat klase ay may kanya-kanyang kasanayan at ang klase ni Abetaru ay helper na nangangahulugang mayroon siyang walang katapusang kakayahan mula sa assassin, tamer, pharmacist at kahit ang kakayahang ito sa portal. Kahit na ang pangalan ng klase ay hindi tunog nakakatakot, mayroon siyang walang katapusang kasanayan at nakapatay na siya sa Demon Queen. Patuloy na naiwasan ni Makoto habang umaatake si Abetaru gamit ang portal. Biglang dumating ang tiyemera mula sa gilid at tumama ng direkta sa kanyang braso. Kasabay nito, hinawakan nito ang kanyang mga binti at itinaas siya bago pinuputol. Ang kanyang braso at binti ay naputol at siya ay itinapon sa pader. Ang tanging magandang bagay ay siya ay immortal kaya, babalik siya. Ngumisi si Abetaru at sinabi sa kanya na magmadali nang bumalik sa selda dahil yon lamang ang kaya niyang gawin, tulungan silang umangat sa antas. Sa likuran, si Minori ay nasa estado pa rin ng pagkabigla, ngunit siyempre sa gitna ng lahat ng usok, muling lumitaw si Makoto na nagre-regenerate. Ang hangal ay sinabi sa tiyemera na kailangan nitong seryosohin ito upang matapos ang trabaho. Nagbigay siya ng utos na kumain at pagkatapos ay kumagat ang tiyemera ng malaking piraso mula kay Makoto. Ayos lang, tao panahon na upang magsimulang magpunches. Ang hangal ay nagdiriwang na sinasabing nararanasan niya ang tunay na kapangyarihan hanggang sa biglang nagyelo ang tiyemera. Nagsimula itong sumuka at bumagsak sa kanyang tagiliran. Wala si Abetaru na ideya kung ano ang nangyari, ngunit sinabi ni Makoto na siya ay instinctively na umiiwas dito. Pero ngayon hindi na niya kailangan pang gawin yon. Nag-regenerate siya. Ngunit simpleng sinabi ng pangunahing tauhan na mag-ingat siya dahil sa ganitong takbo, mamamatay din siya. Iyon ang sandaling napansin ni Abetaru na natutunaw ang kanyang kamay. Sa isang iglap, bumagsak siya sa lupa. Hindi niya maunawaan kung paano si Makoto na walang propesyon ay nakapag-develop ng bagong kakayahan. Dapat lamang itong posible kung ang isang tao ay sumailalim sa pagsasanay. Tuwing siya ay na-poison, ito ay perpektong pagsasanay. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng pangunahing tauhan, tuwing siya ay na-poison, ito ay perpektong pagsasanay. At sa sandaling iyon, pinagsabog niya ang dugo sa mukha ni Abetaru na sinasabing ibinabalik niya ang lason. Sa sandaling iyon, sinipa niya siya na nagpadala sa hangal na lumipad pabalik sa pader. Bago pa siya makapagsalita, si Makoto ay papalapit na nagsasabing kung ako lang, ayos lang pero nakikialam ka sa aking kapatid. Pagkatapos ay isang suntok sa tiyan na pinabagsak siya sa lupa. Ang hangal ay hindi man lang makatawag ng tulong. Ngunit inactivate ni Makoto ang kanyang kakayahang mag-regenerate. Sa sandaling nakatayo si Abetaru na nalilito, tinanong niya kung bakit. Simpleng sinabi ni Makoto na halata na. Ang nag-iisa ay hindi sapat upang kalmahin ang galit na nararamdaman niya. Ngayon, mararanasan ni Abetaru ang sakit na naramdaman nila nang ang kanilang mga organo ay napunit. Makoto ay titiyakin na lubos niyang mauunawaan ang kahulugan ng karma. Ang Nightfell at ang natitirang bayakiran ay bumabalik sa guild pagkatapos ng kanilang mga interview. Si Ishiki sa iya ay tumakbo ng maaga na nag-aalala tungkol sa kung gaano katagal na wala si Abetaru. Ngunit sa sandaling umabot siya sa itaas na palapag, siya ay nagyelo sa gulat sa tanawin. Ang chimera ay nakahiga na patay sa lupa. Nagmadali siyang lumapit sa pinto upang makita kung ano ang nangyayari. At sa loob, natagpuan niya ang katawan ni Abetaru na ganap na natunaw at nakasabit sa mga piraso. Ngayon ay matututo tayo tungkol kay Kongushikara.
Ayos lang mga tao ito ang susunod na target. Ang S-rank na martial artist at pinakamalakas na miyembro ng bakuran. Para sa kanyang mga kaibigan, kilala siya bilang isang taong may matibay na puso, isang handang isakripisyo ang kanyang buhay para sa kanyang mga kasama. Ngunit ang mga nanghuli sa kanya ay alam ang katotohanan. Siya ay may malupit na kalikasan. Ang ilang mga lalaki na nakatayo malapit ay nagsasabing sana ay maging kasing lakas sila ni Kongu balang araw. Isa sa kanila ay malapit nang sabihin na masyadong mahirap, ngunit inilagay ni Kongu ang kamay sa kanyang balikat at sumang-ayon. Sinabi niya sa kanila na ang katawan na mayroon siya ngayon ay isang bagay na nakuha niya sa pamamagitan ng masipag na trabaho. Hinihimok niya silang patuloy na itulak ang kanilang mga sarili na sinasabing siya rin ay patuloy na gagawin ang kanyang makakaya. Pagkatapos ay nagpaalam siya na sinasabing babalik siya sa pagsasanay. Lahat ay naantig na tinatawag siyang kamangha-mangha na sinasabing siya ay umabot na sa antas 300. Ngunit siyempre, hindi yon talagang totoo. Sa isang paraan, masasabi mong nagtrabaho siya ng mabuti dahil ginugol niya ang pinakamaraming oras sa selda. Nagharpa siya ng isang babae upang tapakan ang kanyang ulo dahil tamad siya. Sa buong araw lang nagtatanim. Pagkatapos ng lahat, walang mas madaling paraan kaysa dito. Ang pag-level up sa mga walang depensang nilalang ay perpekto. Ang tanging problema ay nahihirapan na siyang makakuha ng mga antas at nababato na siya. At sa tuwing nangyayari yon, gusto niyang marinig ang mga sigaw. Sa ganoong paraan, sinaktan niya ang mga tadyang ni Makoto na sinasabing nakapagpabali siya ng humigit kumulang 200 buto ngayon. Isa pang karanasan na nakuha. At sa sandaling nag-regenerate si Minori, siya na ang susunod na turn. Nislice niya siya gamit ang kanyang mga binti na sinasabing magbibigay aliw sa kanya ng mahabang panahon. Bumalik sa kasalukuyan, nasa gitna siya ng bench pressing nang biglang pumasok si Ishiki Saya sa silid. Tinawag niya ang grupo na sinasabing natagpuan niya ang natunaw na katawan ni Makoto. Nang dumating si Kira, hiniling niyang malaman kung nasaan ang mga kapatid. Sinabi ni Ishiki na wala siyang ideya. Nang pumasok siya, patay na si Abetaru at nawala ang mga kapatid. Si Shikara ay nagsimulang sumigaw na tinatawag si Abetaru. Pagkatapos ay tumakbo siya sa laptop at nakita na may isang video na bukas. Ito ay si Makoto na walang humpay na pinapalo ang tiyan ni Abetaru ng paulit-ulit. At pinindot ni Shikara ang lupa sa galit na sumisigaw na pinahirapan nila siya sa isang nakakatakot na paraan. At sa sandaling iyon, naglabas si Kira ng kanyang espada. Bago pa man makapag-react ang sinuman, tinapos niya si Abetaru. Ang kanyang ulo ay gumulong sa lupa. Nagtanong si Shikara kung anong impyerno ang ginagawa niya. Ngunit simpleng ipinaliwanag ni Kira na si Abetaru ay lampas na sa pag-save. Sa estado niya, kahit na nakaligtas siya, magdurusa lamang siya. Sumasang-ayon si Ishiki Saya na sinasabing ang kanyang buhay ay hindi natatagal ng mas matagal pa sa anumang paraan. At idinagdag ni Saguri Aya na sigurado siyang walang healing magic na makakapagligtas sa isang tao sa ganitong kondisyon. Ngayon ang musclehead na bastardo ay pinapalo ang lupa sa galit na nanunumpa ng paghihiganti. Kaya darating na ang iyong turno. Sa isang iglap, isang boses ang umabot mula sa wala. O marahil sinabi ni Kira ito na walang silbi. Ishiki Saya ay inisip na si Kira iyon at lumingon sa kanya. Ngunit tila lahat ay nalilito. Hindi sigurado kung saan nagmula ang boses. Pagkatapos ay lumingon si Kira upang umalis na sinasabing kailangan nilang ipaalam sa mundo na ang bayani na nagligtas sa kanila ay napatay. Si Saguri Aya ay nagtanong tungkol sa isang libing ngunit tinanggihan ito ni Kira na sinasabing hindi, gagawin nating live broadcast. Samantala, ang mga kapatid ay tumatakbo sa kabubatan. Mula nang iwan nila si Abetaru, patuloy silang tumatakbo at ngayon si Minori ay pagod na. Sila ay nagpasya na huminto sandali upang magpahinga na pinag-uusapan kung paano sila sa wakas ay nakatakas. Sila ay nagpasya na huminto sandali upang magpahinga na pinag-uusapan kung paano sila sa wakas ay nakatakas. Nakaalis na sila sa impyerno na kanilang nakagapos. Si Minori ay umiyak habang pinapakalma siya ni Makoto na sinasabing sa pagkakataong ito siya ang magpoprotekta sa kanya. Ilang sandali ang lumipas, siya ay nakatulog sa kanyang kandungan. Sa kasamaang palad, tulad niya, siya rin ay pagod.
Ang problema ay hindi niya alam kung kailan darating ang mga tao sa kanila, kaya kailangan niyang manatiling alerto. Ngunit ang pagod at tulog ay nagtagumpay sa kanya, at halos nakatulog siya hanggang sa maramdaman niya ang presensya ng isang tao. Agad siyang tumayo na sigurado na may masamang aura sa hangin. Si Minori ay ligtas kaya nagpasya siyang tingnan kung sino ang malapit na naglalabas ng ganitong killing intent. Natagpuan niya ang isang kabin na may ilaw at tila ang aura ay nagmumula roon. Ngunit sa sandaling huminto siya upang obserbahan, isang lalaking mukhang isang peking bersyon ni Frieza ang lumitaw at sinaksak siya. Halos naiwasan ni Makoto ang saksak, ngunit napalibutan na siya ng isang grupo ng mga adventurer. Umiikot siya na nagtataka kung sino ang mga taong ito. Ang grupo ay lumapit mula sa lahat ng panig habang may isang tao na nagtanong hindi ba ito ang lalaki. Ang tanging problema ay wala ang babae sa kanya. Sa anumang kaso, -500 milyon para lamang sa pagdukot ng isang tao ay sobrang ganda upang ipasa. Sa sandaling iyon, isang purple-haired na babae ang nag-activate ng area strengthening buff na nagpapalakas sa lahat. Isang musclehead na may hawak na malaking mace ang nagmadali upang umatake kay Makoto. Ang atake ay tumama ng perpekto. Ang kanyang ulo ay ganap na umikot at tumawa ang brute na sinasabing napakadali. Ngunit pagkatapos ay inayos lamang ng pangunahing tauhan ang kanyang mukha. Lahat ay nagulat. Anong klaseng tao ang makakaligtas sa isang hit na ganoon, ngunit si Makoto ay interesado lamang na malaman kung ang mga ito ba ay mga alagad ng grupong iyon. Walang sumagot. Sinabi niya na dahil inatake siya, hindi na mahalaga kahit ano. Siya ay lumundag patungo sa unang lalaki, at sa isang iglap ay nakapagbigay ng direktang hit sa kanyang tiyan. Ang hangal ay hindi man lang tumugon. Nagbigay ng babala si Makoto sa kanila. Anumang masamang intensyon na nakatuon sa kanya ay ituturing na isang akto ng kaaway. 2 pang tao ang nagmadali papasok. Isang tao ang talagang nakapaghiwa sa kanyang braso. Nagsaya ang lalaki, ngunit agad na tinanggal ni Makoto ang kanyang sariling braso at ipinasok ito sa bibig ng lalaki. Kasabay nito, hinawakan niya ang mukha ng isa pang lalaki habang ang kanyang braso ay agad na nag-regenerate bago niya ito sinuntok. Ngayon, ang mangkukulam na lang ang natira. Inactivate niya ang kanyang Purple Lightning ability at tinamaan si Makoto ng direkta. Nagsalita siya na hindi mahalaga kung gaano kabilis ang isang tao. Ang ataking ito ay hindi maiiwasan. Ang problema, nakatayo siyang maayos. Naguluhan siya. Paano ito posible? Nagpapaputok siya ng higit pang mga atake, naglalabas ng barrage ng kidlat patungo sa kanya. Ngunit kahit pagkatapos ng lahat ng iyon, kalmado pa rin siyang naglakad patungo sa kanya. Nagpanik siya at sinubukang tumakas ngunit sinabi niya na hindi siya makakatakas mula rito. At sa puntong iyon, lahat sila ay nakatali sa mga puno. Akala ko talaga ay papatayin niya silang lahat. Ngunit hindi ito makatuwiran na torturin ang buong mundo. Sa kabutihang palad, nakakuha siya ng ilang loot mula dito. Ninakaw niya ang kanilang mga supply. Bumalik siya sa kanyang kapatid na bagong gising. Talagang natutulog ka ng mapayapa, ha? Tanong niya kung saan niya nakuha ang mga damit. Simple lang ang sagot niya, isang napakabait na tao ang nagbigay sa akin nito. Ngumiti siya at idinagdag na nakakuha pa siya ng mga damit para sa kanya. Pareho silang nagbihis. Pinutol niya ang kanyang buhok at hindi. Ang dynamic duo ay handa na. Nagpatuloy sila sa pagtaka sa kabubatan, huminto sandali sa tuktok ng bundok at nakarating sa isang talon sa loob ng isang kuweba kung saan sila magpapalipas ng gabi at nakakuha pa siya ng ilang pagkain mula sa mga lalaki. Masayang kumain si Minori habang si Makoto ay nag-aanalisa sa kanilang sitwasyon. Sa wakas, mayroon silang mga armas at pagkain ngayon. Ang problema ay kulang sila sa impormasyon tungkol sa lahat ng nangyayari. Kaya ipinaliwanag niya na pupunta siya sa lungsod upang maunawaan ang sitwasyon at mangalap ng mas maraming supply. Hanggang sa siya ay bumalik, dapat siyang manatiling nakatago doon. Ngayon, habang naglalakad sa masiglang mga kalye, namangha si Makoto sa kung gaano kaunlad ang lungsod. Bumili siya ng manok, pumunta sa pamilihan, at makalipas ang kaunting sandali ay umupo sa plaza na nag-isip sa kanyang sarili, paano ko papatayin ang iba pang 4?
Si Taru ay simpleng support guy lamang ngunit ang mga lalaking iyon ay marunong talagang makipaglaban. At upang matiyak na magdurusa sila ng pinakamasamang kamatayan, kailangan niyang malaman ang bawat isa sa kanilang mga kahinaan. Doon niya napansin ang isang airship na lumilipad sa itaas na naglalaro ng video ni Kira. Ang buong grupo ng bakuran ay nasa footage. Habang nagsasalita ang leader tungkol sa kung paano ang kanilang kasama ay malupit na tinorture, hindi nila kailanman mapapatawad ang taong pumatay sa tagapagligtas ng lungsod na ito, si Taru. At sa puntong iyon, ipinakita nila ang larawan ni Makoto at ng kanyang kapatid. Agad na naunawaan ni Makoto kung bakit lahat ng mga tao ay nangangaso sa kanya. Samantala, si Kira na may peking luha na dumadaloy sa kanyang mukha ay umiyak ng dramatiko na nagsasabing hindi nila hahayaan na makatakbo ang mamamatay tao at na lahat ay gagawin silang magbayad ng presyo. Alam ng bida na ito ang pinakamahusay na paraan para sa salarin na itago ang mga krimen na kanyang ginawa. Ngunit para sa kanya, hindi ito mahalaga dahil mula sa simula, determinado siyang pabagsakin siya. Ilang araw pagkatapos nilang makatakas, si Shikaru ay nakikipagpunches sa isang lalaking may berdeng buhok na sinasabing kailangan niyang magdala ng kahit isang piraso ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Sinabi ni Stagiri na mag-relax. Marami na silang na-level up kaya hindi na nila kailangan ang dalawang iyon. Sa kabilang banda, si Seiya ay kinakabahan sa posibilidad na ang kanilang mga krimen ay maihahayag sa mundo. Si Kira, gayunpaman, ay hindi ito pinansin na sinabing iyon ang pinakamaliit sa kanilang mga alalahanin. Nakita ng buong mundo ang dalawang iyon bilang mga kaaway at may 500 milyong pabuya sa bawat isa sa kanilang mga ulo, tiyak na sila ay huhulihin. Gusto ni Shakara na malaman kung ano ang plano para hayaan silang makatakas ng napakadali pagkatapos ng lahat ng kanilang ginawa kay Taru. Tinorture nila ang kanilang kasama kaya hindi siya kailanman mapapatawad. Sisiguraduhin niyang mahuhuli sila at magdurusa ng higit pa kaysa dati. Kaibigan, sa totoo lang, magiging napakahirap niyan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin mo. Sabihin mo sa akin, ano ang magagawa mo, ikaw ang magdurusa, ikaw na salarin. Sinabi ni Saduri na naintindihan niya kung paano siya nakaramdam. Si Taru ay naging target dahil siya ang pinakamahina. Ang tanga. Si Shakara ay malapit nang mawala ng kontrol hanggang siya ay na-restrain ng mga kadena. Sinabi niya sa kanya na mag-relax dahil ang dalawang iyon ay hindi naman tunay na banta sa kanila. Sa puntong iyon, sinabi ni Kira sa lahat na mag-relax ng kaunti. Kailangan nilang tandaan na nag-iwan si Makoto ng mensahe na nagsasabing darating siya upang patayin sila na nangangahulugang kailangan lamang nilang maghanda. Hindi nila kailangang magpanik. Bukod dito, ang buong mundo ay nasa kanilang panig. Kaya hindi mahalaga kung saan sila tumakas, mahahanap sila. Ayaw ni Shakara na sumang-ayon. Simple lang na sinabi ni Akira sa kanya na mag-relax dahil para sa mundo, sila ang mga bayani na papatay sa hari ng demonyo. Sapat na yon para sa araw na ito. Mas mabuti kung ang lahat ay bumalik sa pahinga upang hindi sila mapagod. Ngunit si Shakara, na naggangalit ang mga ngipin, ay nanumpa sa kanyang sarili. Hindi niya kailanman mapapatawad ang mga ito. Sisiguraduhin niyang siya ang unang makakahuli sa kanila. Sa parehong umaga, nagising ang mga kapatid sa kuweba. Nakapagpahinga sila ng mapayapa dahil isa sa kanila ay gumamit ng illusion ability upang itago ang kanilang presensya. Hindi sigurado kung sino ang gumamit nito ngunit may isang tao. Ngayon na sila ay nakapagpahinga, oras na upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Gayunpaman, nais ni Minori na malaman kung paano sila magpapatuloy ngayon na sila ay mga kriminal na hinahabol sa lahat ng dako. Sinabi ni Makoto sa kanya na huwag mag-alala. Nakakita siya ng isang bagay na napakakapaki-pakinabang. Mga maskara. Sinimulan niyang ibigay ang isang buong komplikadong paliwanag na nagsasabing, ito ay isang aparato na sumasakop sa mukha, ngunit iniiwan ang mga mata na nakikita. Tumango lang si Minori na sinasabing baka gumana ito. Ang tanging problema ay kung makatagpo sila ng mga taong iyon, agad silang matutuklasan. Tinanong ni Minori kung saan sila pupunta. Sumagot si Makoto na pupunta sila sa isang dungsyon, isang hiwalay na realm mula sa tunay na mundo na nakatago sa likod ng mga pintuan,
isang lugar kung saan ang mga ordinaryong tao ay hindi pinapayagang makapasok. Ang terrain ay sobrang komplikado na ginagawang perpektong lugar ito upang magtago. At ayon sa guidebook na nakuha niya sa lungsod, mayroong isang swamp dungeon sa tuktok ng bundok na magiging kanilang base. Ngayon, nakatayo sa harap ng gate, sinabi ni Makoto kay Manori na maghanda. Ano man ang mangyari, kasama niya siya. Sumiksik sila at natagpuan ang kanilang mga sarili sa loob ng dungeon. Ang lupa ay berde at ang langit ay pula. Sinabi ni Makoto sa kanya na manatiling alerto dahil maaaring may mga nilalang sa paligid. Sa sandaling sinabi niya yon, tumapak siya sa isang baging at agad na nakakuha ng headshot. Agad niyang binalaan ang kanyang kapatid na mag-ingat sa mga baging dahil malinaw na hindi ligtas ang lugar na ito. Doon nagbago ang ekspresyon ni Minori at sinabi niyang tumingin sa harap. Sa harap niya ay isang pangkat ng mga fox na may 6 na mata. Sinabi ni Makoto sa kanya na huwag mag-alala, siya ang bahala. Ang unang nilalang ay sumugod ngunit madali siyang umiwas at sinuntok ito sa ulo. Agad na bumagsak ang bagay na yon. Sumpa. Ngunit pagkatapos ay nakagat siya sa kalahati sa susunod na segundo. Sa kasamaang palad para sa halimaw, nag-regenerate si Makoto agad at bumalik na ngunit siya ay naguluhan. Ang antas at lakas ng mga nilalang dito ay ganap na naiiba mula sa mga lumabas dati. Nagsimula si Manori na i-activate ang kanyang spell na sinasabing huwag siyang masaktan. Sa sandaling na-cast niya ito, naramdaman niyang lumalakas siya at ang kanyang naputol na braso sa lupa ay tila nasa ilalim ng kanyang kontrol. Nagbigay siya ng utos at ang braso ay kumilos na lumulutang sa hangin. Pagkatapos ay pinilit niyang buksan ang bibig ng halimaw at sinuntok ito sa gitna. Ngunit siyempre, ang kawawang lalaki ay pagod na at agad na tinawag siya ni Manori. Pinatibay niya siya na sinasabing medyo pagod lang siya. Ngunit talagang humanga siya. Ang kanyang kakayahang magpalakas ay nagbigay ng napakalakas na epekto. At sa ganoong paraan, 1 buwan na ang lumipas mula nang makatakas ang mga kapatid. Sa ibang dungeon, isang grupo ng mga adventurers ang nakikipaglaban sa ilang mga dragon. Lumapit si Shikaru na may dalang napakalaking bato at inihagis ito sa mga nilalang. Isa sa 2 halimaw ang pinadala sa hangin at habang ang isa ay sinubukang tumayo, si Shakara ay nagmadali at pinunit ang pakpak nito. Lahat ay nagulat. Pinapatay niya ang mga wyvern gamit ang kanyang mga kamay. Makalipas ang ilang sandali habang kumakain siya, nag-aalab ang kanyang galit na nais malaman kung nasaan ang mga sinumpang kapatid. Pinatibay siya ng kanyang mga tao na madali silang mahahanap. Pagkatapos ng lahat, ang buong mundo ay naghahanap sa kanila. Nang maglaon, may isa sa kanila na nagsalita. Mayroon siyang kawili-wiling impormasyon. Ayon sa kanya, may isang nakamaskarang tao na naglalakad-lakad at medyo kahawig ito ni Makoto. Isang kaibigan niya ang pumunta sa dungeon ng Lason at nag-claim na nakita ang misteryosong tao roon. Ang kakaibang taong ito ay pinapatay ang mga makamandag na ahas nang hindi gumagamit ng sandata, na labis na kakaiba dahil ang mga arang na nilalang na ito ay may napaka-corrosive na lason na karaniwang pinapaglabanan mula sa malayo. Kaya't napagtanto niyang kakaiba ito. Sa kanyang isipan, walang sinuman maliban sa hero party ang dapat na makatalo sa mga ganitong nilalang. Pero ang Musclehead ay nag-shrug lang at sinabi na malawak ang mundo. Baka may mga mandirigma roon na hindi nila alam. Sa kabila nito, siya ay naging mausisa. Nais niyang makilala ang isang tao na kayang pumatay ng ahas gamit ang kanilang mga kamay. Tinanong niya kung kailan ito nangyari at sinabi ng lalaki na 3 araw na ang nakalipas, na nangangahulugang baka nandoon pa sila sa dungeon na iyon. Isa sa kanila ang nagsimulang magmungkahi na pumunta sila bukas, ngunit nakuha ng suntok sa mukha bago siya makapagtapos. Idineklara ni Shakara na pupunta sila roon ngayon na. Ang paghahanap sa nakamaskarang tao ay tila kapanapanabik. Samantala, tiyak na ang ating bida at ang kanyang kapatid ay nasa parehong swamp pa rin naghahanap. At sa sandaling iyon, nakita niya ang isang portal na nag-activate. Mula sa malayo, naramdaman niya ang presensya ni Kandu Shakara. Agad na nagbigay babala si Makoto kay Manori na siya ay pupunta ngunit siya, na natatakot, ay iginiit na nais niyang sumama sa kanya. Sinabi niya sa kanya na magpakakalmado. Sila ay naging mas malakas.
Panahon na upang ang kanilang paghihiganti ay makagawa ng isa pang hakbang pasulong. Naintindihan niya ngunit nakita pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. Gayunpaman, nagpatuloy si Makoto sa paghahanda na nagsasabing isang bagay ang tiyak. Hindi siya mamamatay. Pumayag si Manori ngunit sinabi sa kanya na maging handa dahil ang taong ito ay nasa isang ganap na ibang antas. Bago siya umalis, syempre, binigyan siya ni Manori ng buff. At sa ganitong paraan, nagmadali si Makoto sa portal. Nakatago sa likod ng isang puno at nag-activate ng isang teknik na nagpapahusay ng paningin. Sa pamamagitan nito, nakita niya ang eksaktong sandali na pumasok si Kamushikara. Gusto niyang makipaglaban sa taong ito, ngunit kung makakatakas siya kasama si Manori, mas mabuti pa yon. Naisip niya ang tungkol sa isang ligaw na baboy at nakakuha ng ideya. Gumawa siya ng maliit na hiwa sa kanyang sariling daliri at pagkatapos ay tinaga ang nilalang. Nag-activate ito ng isang kakayahang hypnosis na nagpapahintulot sa kanya na ipakita sa nilalang ang anumang nais niya. Uminit siya sa prosesong ito sa maraming iba pa at pagkatapos ay inutusan silang lahat na atakihin ang pasukan. Sa sandaling iyon, isa sa mga tao ni Shikara ay tumuro sa unahan, nagbabala na may paparating na isang bagay. Isang buong kawan ang tumatakbo sa kanilang direksyon, ngunit si Shikara ay mumiti lamang, sinasabing ito ay magiging magandang warm-up. Nagsimula ang grupo na makipaglaban habang siya ay tumatawa, sinasabing napakadali nito. Makalipas ang ilang sandali, matapos ang grupo ay handang lumipat muli, ngunit isa sa kanila ang humihingi ng pahinga. Sinabi ni Shikara na hindi ito kinakailangan hanggang sa biglang sinabi ng lalaki na nakakaramdam siya ng kakaiba at nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa kanyang mata. Ang buong grupo ay bumagsak, nagwawala sa sakit habang hindi maunawaan ni Shikara kung ano ang nangyayari. Nang maglaon, napagtanto niyang may lason sa paligid. Ang problema, pinatay niya ang mga nilalang na ito ng walang bilang na beses at hindi ito ang epekto na karaniwan nilang mayroon. Sa gitna ng kanyang mga iniisip, lumitaw si Makoto sa likod niya, handang umatake. Ngunit nakaiwas si Shikara. Nag-atake si Makoto at hindi siya nakilala, nagkomento, "Ikaw ang lalaking may maskara." Pagkatapos ay hinawakan niya ang kutsilyo gamit ang kanyang walang kamay, na nahuli ang braso ni Makoto. Gayunpaman, tumanggi si Makoto sa suntok at naitapon pabalik. Nagtinginan sila sa isa't isa ng sandali. Si Ben Shikara ay mumiti, sinasabing maaari niyang sabihin mula sa mga galaw at pagtutol ni Makoto na sa kabila ng mga bulong-bulungan, ang taong ito ay talagang malakas. Talagang nagustuhan niya ang taong ito. Tulad ng inaasahan ko. Hindi pa rin niya nakilala kung sino si Makoto. At ngayon, nalilito si Makoto. Pagkatapos ay sinabi ni Shikara, "Gusto ko ang mga malalakas na tao at kinamumuhian ko ang mga mahihina na nararapat mamatay. Ang mga walang silbi na uod sa aking mga paa ay nagtatapos lamang sa ganitong paraan dahil nahulog sila sa isang bitad. Ngunit ikaw, mukhang malakas ka, kaya dapat kang sumama sa amin. Kung maglilingkod ka sa ilalim ng pangalan ng Bakurin, makakakuha ka ng kayamanan, karangalan, at mga babae. Lahat ng bagay sa mundong ito ay maaaring maging iyo. Ngayon, sabihin mo sa akin ang iyong sagot sa kamanghamanghang alok na ito." Hindi sumagot si Makoto. Nagpilit si Kongu, sinasabing isa na lang itong pagkakataon. Gusto niya ng mga malalakas na tao at kinamumuhian ang mga mahihina. Ang mga taong sumusunod sa kanya ay maaaring may potensyal, ngunit sa kasamaang palad, wala sila, at iyon ang dahilan kung bakit niya sila hinahamak. Sa pinakapayak, perpekto sila para gamitin bilang punching bags. Naalala ni Makoto na ganito siya tinrato. At kaya tinanong niya, "Bakit mo gustong pahirapan ang mga mahihina ng labis?" Sumagot si Kongu, "Dahil masaya ito. Tuwing sinasaktan ko ang isang mahina, pareho ang reaksyon. Naghihingi sila ng tawad, humihingi ng awa, at umiiyak para sa tulong. Ang kanilang mga mukha ay nakabaluktot, puno ng takot. Walang mas masaya kaysa sa panonood ng kanilang mga desperadong ekspresyon." Sa isang iglap, handa na si Makoto na tumama sa kanya. Ngunit nahuli ni Kuya ang kanyang braso, sinasabing iyon ay isang mahusay na suntok. Talaga, ang pinakamahusay na paraan para magkaintindihan ang mga lalaki ay makipaglaban muna. Naghanda siyang sumagot, ngunit nakaiwas si Makoto,
hinawakan ang kanyang dibdib at tumalon pabalik gaya ng inaasahan niya. Ang salbaheng ito ay isang halimaw. Muling tumakbo si Kongu, sa pagkakataong ito ay may isang sumasabog na suntok. Tumama ito ng direkta na nagpapalipad kay Makoto sa buong lesyan at sinira ang lupa sa proseso. Iyon ang pinakamalakas na atake na natanggap niya sa kanyang buhay. Lumapit si Kongu, nagtatanong, paano posible na nakaligtas ka sa atakeng iyon? Nakakabilib. May isang tao talagang nakatiis ng 30% ng kanyang lakas. Nang marinig iyon, hindi pa ito buong lakas ni Kongu, nag-atubiling si Makoto ng sandali. Gusto ni Kongu na malaman, hindi ka ba gagamit ng armas o anuman? Mas mabuti pang ibigay mo ang lahat. Gusto ko ng tunay na laban kung saan pareho tayong magbibigay ng lahat upang maipakita ko sa iyo kung sino ang pinakamalakas. Muli, tumakbo si Makoto, sa pagkakataong ito ay may dalang kutsilyo. Ang atake ay tila malapit nang tumama sa binti ni Kongu, ngunit nag-shatter ang talim. Ngumiti si Kongu, sinasabing, ang aking tiyan ay parang bakal. Walang makakapag-iwan ng gasgas sa akin. Walang makakapag-iwan ng gasgas sa akin. Pagkatapos ay inactivate niya ang kanyang apoy na aura at idineklara, sa ngayon, dapat mo nang maunawaan ang pagkakaiba sa aming lakas. Hindi ka mananalo. Gayunpaman, muling umatake si Makoto, sinasabing tumahimik ka, nainis. Si Kongu ay tumama sa kanyang tagiliran, na nagpapalipad sa kanya sa lesyan. Tumawa ang brute, sinasabing, oops, pasensya na sa pagtapon sa iyo sa lason. Pinatay ko lang ang taong inaasahan kong mataas. Sayang. Sayang. Ngunit sa sandaling siya ay handalang umalis, biglang may kutsilyo na tumaga sa kanyang braso. Binunot niya ito, nagpanik sa pag-iisip na siya ay nalason. Pagkatapos ay lumingon siya at nagdemand na malaman kung paano sa impyerno ay may isang tao na nababad sa asido na buhay pa upang atakihin siya. Ang taong ito ay tila hindi tao, bulong niya. At pagkatapos ay naisip niya ang ibang tao na katulad nito. Sa isang iglap, sumiklab ang kanyang buong aura at nagmadali siya kay Makoto. Mukhang sinusubukan niyang hulihin siya, ngunit nakaiwas si Makoto. Nag-throw si Kongu ng suntok. Sumabog ito sa lupa, sinisira ang kalahati ng dungeon sa isang malaking pagsabog. Si Makoto, na naroon, ay nahagis kasama ng buong lugar at ang problema ay nahulog ang kanyang maskara. Nagsimula ng tumawa si Kongu, ngunit pagkatapos ay nagdilim ang kanyang ekspresyon. Kaya talagang ikaw, Kira Makoto. Ngayon, lahat ay may kahulugan. Iyon ang dahilan kung bakit mo tinanggap ang mga suntok ko. Hindi ito dahil sa matibay ka. Ito ay dahil sa iyong regeneration. Perpekto ito. Mula nang ginawa mo yon kay Taru, pinapangarap ko ang aking paghihiganti. At syempre, kalimutan mo na ang tungkol sa pagbuo ng koponan. Mamamatay ka dito. Si Makoto, na hindi natitinag, ay nagtanong, ano ang lahat ng ito tungkol sa pagpatay sa akin? Wala iyon kumpara sa kung ano ang gagawin ko sa iyo. Nagkatitigan sila at nag-charge si Kongu. Nag-throw siya ng barrage ng mga bato kay Makoto at ang epekto mula sa mga bato lamang ay sapat na upang tanggalin ang mga piraso ng katawan ni Makoto. Pagkatapos ay tumalon si Kongu mula sa itaas, handang magbigay ng isang nakakapinsalang sipa. Idineklara niya, hindi ka alis sa lugar na ito ng buhay. Isang pagsabog ang sumabog. Ngunit sa sandaling tumama si Kongu, ang Ko ay nag-charge ng diretsyo sa kanya. Isang direktang suntok sa gitna ng kanyang mukha. Ngunit mumiti lamang ang salbaheng iyon, iyan lang ba ang mayroon ka? At sa ganitong paraan, tumugon siya ng isang brutal na suntok, na pinagsama si Makoto sa pader. Habang siya ay naglalakad pasulong, nagsimula siyang mapansin ang isang kakaibang bagay. Bakit nanginginig ang bata? Pagkatapos ay tumawa siya, alam ko na. Ito ay dahil sa takot, hindi ba? Ang takot na ginawa ko sa iyo sa lahat ng oras na ito ay nakaukit sa iyong katawan. Si Makoto ay tumatakbo ang kanyang mukha na mukhang desperado. Ngunit sigurado akong ang salbaheng ito ay naglalaro ng ilang fourth-dimensional chess laban sa idiot na ito. Dahan-dahang tinanong ni Kongu, naalala mo ba ang mga araw na pinahirapan ka? Samantala, sa likod ng kanyang likod, inactivate ni Makoto ang kapangyarihan ng kanyang braso. Ang atake ay nagmula sa likod, ngunit tinamaan lamang ito ni Kongu na sinira ito.
Ang maliit na trick na yon ay napakasimple. Hindi ako matatalo ng isang bagay na napakahina. At sa ganitong paraan, nagbigay siya ng brutal na suntok sa tiyan ni Makoto at sinundan ito ng isa pa sa kanyang mukha. Habang nagsasalita siya, sinabi ni Kuya na siya ay nagtataka kung paano naging malakas si Makoto sa napakaikling panahon. Kung ayaw niyang sumagot, papaluin niya siya hanggang sa makuha ang katotohanan. Ngunit ang talagang gusto niyang malaman ay kung si Makoto ay nandito, nasaan ang kanyang kapatid na babae. Ang routine tulad ng dati ay magiging mas mabuti kung pagkatapos kitang bugbugin, makakapag-ukit ako ng oras kasama ang iyong kapatid na babae. Kailangan nang mamatay ang salbaheng ito. Si Makoto, nagalit, ay sinubukang gumalaw ngunit muling nawasak. Pagkatapos ay nagkomento si Kongu na mukhang kailangan niyang pigilin si Makoto upang hindi siya makabawi. Gayunpaman, nang tumingin siya sa dugo, wala na ang katawan ni Makoto. Ang bida ay ngayon sa likod niya, napapalibutan ng isang kakaibang aura, at sa wakas ay napansin ng idiot na ang regeneration ni Makoto ay naging mas mabilis. Sa isang iglap, naglaho siya at muling lumitaw sa tabi ni Kongu, handang umatake. Ngunit kahit na, nagawa ni Kongu na tumugon gamit ang kanyang sariling suntok, na sinira ang mga daliri ni Makoto. Pinuri ni Kamushikara, talagang bumilis ka, ngunit laban sa aking kapangyarihan, walang silbi. Ang iyong regeneration ay hindi makakasabay. Sa ganitong paraan, pinunit niya ang isa pang braso at pagkatapos ay nagbigay ng brutal na sipa sa isa pa. Si Makoto ay muling nasa lupa, ganap na walang mga bahagi. Ngumiti si Kongu, ang pinakamalaking kahinaan mo ay umaasa ka masyado sa pag-regenerate. Hindi mo man lang alam kung paano magdepensa ng maayos. Ngunit pagkatapos ay nagsimula ng tumawa si Makoto. Nag-frown si Kongu, ano ang nakakatawa? Si Makoto, na nakangiti, ay sumagot, masaya lang ako dahil ikaw pa rin ang parehong tanga tulad ng dati. Nang iyon, napansin ni Kongu ang isang kakaibang bagay. Ang lahat ng mga bahagi na kanyang pinunit ay ngayon nagliliwanag ng isang aura. Ibinigay ni Makoto ang utos at bawat piraso ng katawan ay umangat sa hangin, na tumatakbo ng diretsyo kay Kongu. Madaling pinrotektahan ni Kambyo ang kanyang sarili, na nagmamalaki, talaga bang iniisip mong mananalo ka sa ganitong bagay? Ang problema, sa pagkakataong ito, ang mga braso ay umiiwas sa kanyang mga atake. Napapalibutan sila ng isang misteryosong aura. At idineklara ni Makoto, ang takot na inukit mo sa aking katawan, ngayon ay ibubuhos ko ito sa iyo ng labis. Si Makoto ay nagbigay ng suntok ng diretsyo sa braso ni Kongu. At ito ay nagdisintegrate kagad. Hindi tulad ni Makoto, wala si Kongu ng regeneration. Ngumiti si Makoto, panahon na para sa isang maliit na pagsubok ng lakas. Si Kongu, na nagalit, ay sumigaw sa kanyang mga tagasunod, hindi ko kayo patatawarin para dito. At nag-charge muli ng isang suntok. At nag-charge muli ng isang suntok. Ngunit tinawag ni Makoto ang lahat ng kanyang mga naputol na braso, pinagsasama ang mga ito sa kanyang sariling braso. At sa ganitong paraan, lumikha siya ng isang napakalaking kamao, at nagbigay ng isang nakakapinsalang suntok ng diretsyo sa natitirang braso ni Kongu. Ang tanga ay nahagis, nawawala ng isa pang bahagi sa proseso. Umitisin ako, kumusta ang pakiramdam na matalo sa lakas? Ngayon ay matututo ka kung ano ang pakiramdam ng takot na inukit sa iyong katawan. Isang linggo pagkatapos ng laban sa likod ng mga guild hall. Tinanong ni Kira kung paano ang mga paghahanda para sa bagong dungeon. Sumagot si Saya na halos tapos na sila. Nagtrabaho siya ng mabuti upang matiyak na magtatagumpay sila at sa wakas ay makakabawi kay Taru. Nagtanong si Kira, sino ang taong ito na si Turu? Naguluhan si Saya. Ngunit nang tumingin siya sa mukha ni Kira, tila ang lalaki. Bigla na lamang nagbago ang ekspresyon ni Kira at tumawa siya na sinabing nagbibiro lang. Awkward na tumawa si Saya at humiling sa kanya na huwag magbiro tungkol doon. Pagkatapos, casually niyang binanggit na hindi niya masyadong nakita si Kongu kamakailan. Umusod si Kira. Malamang ay nagmamadali siyang maghanap sa mga kapatid na iyon. Pagkatapos ng lahat, sila ang perpektong punching bags at iyon ang talagang ikinagalak niya. Tumango si Saya na sumasang-ayon, hindi na ako makapaghintay sa araw na bumalik sila. Magiging perpekto ito. Sanayin natin silang muli.
Bigla na lamang may isang tao na tumatakbo pababa sa mga guild halls na sumisigaw para sa kanila. Lumingon sila at sinalubong ng agarang balita. May dumating na package ngunit may kakaiba dito. Nagmadali sina Saya at Kira patungo rito. Binalaan sila ni Saguri, mas mabuti pang maghanda kayo sa kung ano ang makikita nyo. Maaaring buksan ang kahon. Alam na natin kung ano ang nasa loob, hindi ba? Ang katawan ay nahati sa 39,000 piraso. Ilang sandali ang lumipas sa isang silid pulong, ginamit ni Saguri ang mahika, at kinumpirma, walang duda, ito ay mga piraso ng kanyang katawan. Galit na pinagsalpak ni Saya ang mesa. Nagulat pa rin si Saguri at nagtanong, sino ang gagawa ng ganitong bagay? Casual na nagkomento si Kara, kung may naglaan ng oras para ipadala sa atin ang kanyang mga labi, nangangahulugan ito na may sama ng loob sila sa atin. Agad na idineklara ni Sagu, dapat silang mga kapatid na yon. Hindi makapaniwala si Sai, ngunit may hinala na si Kira mula nang mapatay si Taru. Kahit na siya ay mas mahina sa amin, siya pa rin ay mas malakas kaysa sa karaniwang manghuhuli. At ngayon napatay na si Kongu, nakumpirma na ang mga kapatid na yon ay tila lumakas. Tumanggi siya na maniwala dito. Walang paraan na makakuha sila ng ganong lakas sa napakaikling panahon. Sapat na upang pumatay ng isang tao na isa sa pinakamalakas sa mundo. Ngunit simpleng sinabi ni Kira sa kanila, kaya itanong ninyo sa inyong mga sarili, paano tayo lumakas? Tumugon si siya na madali lang iyon. Patuloy silang pumapatay sa mga bastardo at nag-level up. Sinabi ni Kira na dapat niyang napagtanto na kamakailan ay hindi sila nakakakuha ng maraming karanasan. Ngunit ang mga kapatid na iyon, tiyak na nagpatayan sila habang nagre-regenerate, na nagpapahintulot sa kanila na mabilis na makakuha ng sapat na lakas upang patayin si Taru at makuha ang kanilang paghihiganti. Sa sandaling iyon, pareho silang nagulat. Sinabi ni Saguri sa kanila na magpakatatag at mag-focus. Nakaramdam din siya ng sama ng loob sa pagkamatay ni Shikara, ngunit kailangan nilang magpasya kung ano ang susunod na gagawin. Gumamit siya ng mental stabilization spell kay Ishiki Saya at sinabi sa kanya na magpahinga. Tumayo siya at nagpasalamat sa kanya. Sa kakaibang paraan, sinabi rin ni Kira na umalis siya, na sinabing gusto niyang mag-isa sandali. Pumayag siya at umalis sa silid. Pagkatapos, nilapitan niya ang kahon, kinuha ang braso ni Kongu at idineklara, hindi ako matatakot dito. Itinapon niya ang lahat ng bagay sa tabi at sinabing, kung akala nila makakakuha sila ng kanilang paghihiganti, sila ay nagkakamali. Ang pagpatay sa taong iyon ay kahanga-hanga, ngunit ito rin ay tanga. Pagkatapos, dinurog niya ang isa sa mga mata ni Kongu habang bumubulong, malapit nang matikman ng mga kapatid na iyon ang mapait na lasa ng paghihiganti. Ang hindi alam ni Kira ay ang mata na ito ay pagmamay-ari ni Makoto at nakita niya ang lahat. Nais ni Makoto na manatili ng mas matagal upang mangalap ng higit pang impormasyon tungkol sa kanilang base. Ang kanyang ikinababahala ay si Manori kaya mas mabuting bumalik na. Gayunpaman, ang pagdadala ng package na ito ay ang perpektong dahilan upang mamili. Isa sa mga pinakamahalagang bagay na binili niya ay isang teddy bear bilang regalo para kay Manori. Tumatalon siya mula sa bubong patungo sa bubong nang makita niya ang isang grupo ng mga lalaki sa isang eskinita. Isang tao ang tumatakbo palayo na nakasuot ng hood na mukhang katulad ng kanya. Iyon ay kakaiba. Karaniwan ay walang karahasan sa lugar na ito dahil ito ay kontrolado ng bakurin. Kin-corner ng grupo ang babae at sinabing, hindi ka na makakatakas pa. Sa ilalim ng hood, nakita niyang kamukha niya si Manori. At sa sandaling ang mga lalaki ay malapit nang gumawa ng isang bagay, lumitaw si Makoto sa likuran nila at sinuntok ang isa sa kanila sa mukha bago pa man nila naisip kung ano ang nangyari. Nasa gitna na siya ng pagsasabi sa babae na tumakbo. Ngunit sa sandaling inalis niya ang kanyang hood, natigilan si Makoto sa gulat. Siyempre, hindi pa natin malalaman kung ano ang hitsura ng kanyang mukha. Samantala, si Manori ay naghihintay sa gubat. Matapos ang mahabang panahon, sa wakas ay dumating si Makoto. Agad siyang nagtanong, sino ang taong iyon sa iyong mga bisig? Sinabi ni Makoto sa kanya na magpakakal muna at tingnan ng mabuti. Ang babae ay may X-shaped scar sa kanyang mukha, ngunit bukod doon, kamukha siya ni Manori. Walang duda, siya ang susunod na target.
Si Saya ay ang mapagmalaking commander ng Bakurin Guild at rank swordsman na may pinakamagagandang blade techniques sa mundo. Guwapo, minamahal ng mga babae at isang tao na madaling makipagkaibigan. Sinasabing siya ang nagpanatili ng masayang atmosfera sa guild. Ngunit siyempre, tanging ang mga nakatira malapit sa bastardo ang nakakaalam kung ano talaga siya. Isang babae ang may hawak na baso ng alak, ngunit sa sandaling aksidenteng nahulog ito, sinuntok siya ni Saya sa mukha tulad ng iba pa. Ang taong ito ay ganap na baliw. Pagkatapos, sa harap ni Manori, sinabi niya, sa huli, ikaw ang pinakamahusay sa lahat. Hindi tulad ng iba, maaari kong gawin ang gusto ko sa iyo at hindi ka kailanman mababasag. Sinaksak niya siya at idinagdag, ang iyong mga sigaw ay palaging ang pinakamahusay. Sumigaw si Makoto na huminto siya, ngunit ang nakuha niya ay isang pag-atake ng espada bilang kapalit. Sinabi ni Saya sa kanya na tumahimik. Ang pang-usig sa mga lalaki ay hindi masaya. Hinawakan niya si Manori sa leg na nakangiti, ngunit ito ay mas masaya. Makalipas ang ilang sandali, si Sai ay humuhuni sa kanyang sarili habang naglalakad sa mga halls ng guild. Pagkatapos, mula sa sulok ng kanyang mata, nakita niya si Nakira at Turo na nag-uusap. Ang lugar na iyon ay bawal. Kaya ano ang ginagawa nila doon? Sinubukan niyang makinig habang dahan-dahan siyang lumapit upang hindi nila mapansin. Ngunit tinawag ni Hira ang kanyang pangalan. Huwag lang tumayo roon at manood. Si Sa, nahihiya, ay nag-atubiling humakbang pasulong na sinabing gusto lang niyang malaman kung ano ang ginagawa nila roon. Casual na sinabi ni Kira na wala namang espesyal, ngunit kung interesado siya, maaari rin siyang tumingin. Sa ganitong paraan, pumasok sila sa isang silid kung saan nagpo-produce ng walang katapusang minor clones. Si siya ay nagulat. Ipinaliwanag ni Kira na ang plano ay lumikha ng maraming hanggat maaari. Sa ganitong paraan, magiging mas epektibo para sa pag-level up. Ang kailangan lang namin ay pagsamahin ang talento ni Tero sa pera at teknolohiya ng Bakurin. At ngayon ay posible na. Ang problema, ang regeneration technique ay hindi pa kumpleto. Patuloy na nagiging pira-piraso ang mga clones at hindi pa rin sila nakakakuha ng experience points mula sa pagpatay sa kanila. Ipinaliwanag ni Turo, sinubukan ko ang lahat ng alam ko. Kaya't iniisip naming isuko na ang proyektong ito. Tinanong ni Sai, bakit itatapon ang lahat ng iyon ng ganoon na lang? Sumagot si Tero, dahil ang tunay na isa ay hindi namamatay. Kaya mas mabuti na yon. Tumango si Kira, sang-ayon ako, ngunit kung ganoon, gusto ko ng isa sa mga clones na ito para sa aking sarili. Umusod si Tero, sige, pero para malaman mo, wala silang silbi. Wala silang kalooban, walang emosyon. Dumadating sila at nagbibigay ng experience points. Wala silang layunin. Sila ay basically mga manika na sumusunod sa mga utos. Ngunit sinabi ni Saya na para sa kanya, iyon ay perpekto. Naguluhan ang kanyang kaibigan at nagtanong kung bakit siya nagugustuhan ng ganon. Sumagot si Kira, hindi mo kailanman maintindihan. Ang gusto ko ay magkaroon ng ganap at tiyak na kontrol sa buhay ng isang tao. Ngumiti si Kira, nakikita ko ito. Obsessed ka sa pagkakaroon ng mga tao na umaasa sa iyo. Siya talaga ang pinakamasamang basura sa lugar na yon. Mukhang sinabi ng clone sa mga kapatid ang lahat. Si Manori, na halatang nagulat, ay huminga ng malalim ngunit agad na sinabi ni Makoto sa kanya na magpaka-calm. Pagkatapos ay nagtanong siya, lahat ba ng clones ay kasama si Isiki? Tumango ang babae, hindi ko alam ang eksaktong detalye, ngunit mukhang mayroon siyang hindi bababa sa 100 mga ito. Pagkatapos ay nagkomento si Makoto, ngunit ayon sa iyong kwento, ang mga clones ay hindi dapat magkaroon ng emosyon at gayunpaman ikaw ay mayroon. Nag-atubili ang babae bago sumagot, hindi ko rin talaga alam kung bakit. Isang araw habang nagtatrabaho ako, nakita ko ang isang news report tungkol sa inyo sa Lee at mayroong isang bagay na umusbong sa loob ko. Isang halo ng sama ng loob at pagnanais na makatakas kaya tumakas ako. Marahil maaari nating gamitin ang mga clones na ito upang patayin si Isiki. Ano ang ibig mong sabihin doon? Naniniwala ako na ang mga clones ay walang emosyon na nangangahulugang kapag siya ay nasa paligid nila, binabawasan niya ang kanyang bantay. Ngunit nagmukhang nag-aalala si Manori. Nais mo bang gamitin ang mga batang babae na yon para makipaglaban?
Sa pinakamasama, mamamatay lang sila. Sinampal siya ni Manori sa mukha. Hindi mo dapat isipin iyon. Kahit na ang mga batang babae na yon ay hindi humiling na ipanganak, buhay sila. Ang pagpatay sa kanila ng ganito ay walang katuturan. Hindi mo dapat sabihin ang mga bagay na yon dahil sa huli, sila ay nilikha gamit ang aking mga selula. Gayunpaman, malamig na sumagot ang ina, hindi sila dapat umiral. Natural lamang na tapusin ko ito at kunin ang aking paghihiganti. Ngunit tumayo si Manori at sinabi, kung gayon, isasakripisyo mo lang ang iba para makamit ang iyong sariling mga layunin. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Makoto na kung ginawa niya iyon, hindi siya magiging iba sa mga bastardo. Nagpigil ng kanyang mga kamao si Manori. Naiintindihan mo, gusto ko rin ng paghihiganti at nais kong iligtas ang mga batang babae para sa ginagawa niya sa aking mga kapatid. Gusto kong patayin siya gamit ang aking sariling mga kamay. Huminga ng malalim ang Cod. Sige, ililigtas natin silang lahat. Nagkatinginan ang magkakapatid at nagpasalamat ang babae sa kanya. Umalis ang dynamic duo mula sa yungib. Samantala, sa isang mansyon sa lungsod, pinapalo ni Saya ang isa sa mga katulong. Bakit walang isa sa inyo ang nagising at tumakas, at mas masahol pa, bakit walang ibang huminto sa kanya? Inutusan ni Fen ang lahat na lumabas at hanapin ang nawawalang kapatid. Susunod na eksena, isang eskinita sa lungsod. Isang batang babae ang hinahabol. Natapilok siya sa isang kahon at nahulog sa lupa. Agad siyang pinigilan ng ibang mga clone. Siya ang may X-shaped scar, ang parehong batang babae na nasa yungib. Iniulat niya sa pamamagitan ng isang aparato, target number 3, na huli. Gayunpaman, mula sa itaas, pinapanood ng mga magkakapatid ang lahat. Mukhang ang talagang nahuli ay si Manori. Tinanong ng clone, hindi ba't naglalagay ng panganib ang orihinal sa paggawa nito? Sumagot si Makoto, huwag mag-alala, marami na siyang pinagdaanan. Bukod dito, malinaw na darating din sila para sa kanya. Nang dumating sila sa lokasyon, nagulat si Makoto. Mas malaki ang mansyon ng bastardo kaysa sa akala ko. Pagkatapos ay nakita namin kung ano ang nangyari bago ito. Habang iginuguhit ni Manori ang sa kanyang mukha, ibinigay ni Makoto sa kanya ang isang earpiece. Naguluhan siya ngunit siya sa paligid na hindi makabawi. Samantalang si Saya ay umuusad sa kanyang antas at sinabi kay Makoto na sumuko na dahil sa kapangyarihang mayroon siya, hindi man lang siya makakakilos laban sa kanya. Kawawa si Dakota na nagsimulang mapagtanto na hindi lamang siya nagbibigay ng karanasan sa bastardo, kundi hindi rin makasabay ang kanyang regenerasyon. Pagkatapos ay sinabi ni Kira na ang hinahanap niya ay ang ganap na kapangyarihan at wala siyang pakialam kung ito ay nagmula kay Makoto o sa kanyang kapatid na babae. Kaya't bibigyan niya siya ng pagpipilian. Kung sasama si Makoto sa kanya ngayon, palalayain niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Ngunit kung siya ay tatanggi, mahuhuli niya siya at pati na rin siya. At narito ang ating batang lalaki na talagang isinasaalang-alang ang alok. Tinatanong kung ang bastardo ay hindi nagsisinungaling. Sinabi ng lalaki, syempre hindi, pero nakadepende ito sa iyong saloobin. Pero halika na, hindi ka kailanman nakikipag-ayos sa isang psycho na tulad nito. Narito ang kawawang hangal na nagiging dahilan ng ating galit upang masiyahan tayo sa kanyang paghihiganti sa kalaunan. Ipinagsaklob niya ang kanyang noo sa lupa, nagmamakaawa na kunin na lang siya. Ang gusto lang niya ay mapanatili ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Tumawa si Kira at tinanong kung wala na siyang dignidad o pagmamalaki. Ngunit dahil sa labis na pagkapahiya ni Makoto, ayos lang, hindi niya kukunin siya. At ang kailangan lang gawin ni Makoto ay tumayo upang makaalis silang magkasama. Ngunit sa sandaling tumayo si Makoto, sinabi ng lalaki na syempre lahat iyon ay isang kasinungalingan. Syempre kailangan ko rin siyang kunin, sabi niya. Pagkatapos ng lahat, sa ganitong paraan, mas mabilis siyang magle-level up. Kawawang Makoto, napahiya ng walang dahilan. Pero hey, kahit papaano, ito ay isang panandaliang kahihiyan. Mas mabuti na kaysa sa hilahin palayo lamang upang lumitaw ang kapatid na babae pagkatapos. Sinubukan niyang sumuntok ngunit nakaiwas ang lalaki. At hintayin, narito na ang Doll Squad. Sumigaw si number 10 para sa lahat na protektahan si Big Brother. Talagang humanga si Kira na marami pa rin ang natitira.
Talagang inalagaan sila ni Saya. Isang katulad ni Manori ang lumitaw, nagtatanong kung okay lang si Makoto. Sinabi niya sa kanila na sumuko na. Walang paraan upang manalo laban sa kanya. Siyempre, sa isang galaw ng espada, pinutol ng lalaki ang lahat ng iyon. Ngunit sinabi ni Number 10 na alam niyang hindi sila mananalo. Ang gusto lang nila ay bumili ng oras para makaalis ang mga kapatid. Ibinigay niya ang isang bagay na agad na nakakuha ng atensyon ni Kira. Sa susunod na segundo, siya ay sumugod patungo sa kanilang tatlo. Samantala, sinabi ni Number 10 na dahil nailigtas niya sila mula sa impyerno, ngayon ay kanilang pagkakataon na iligtas siya. Na-activate ang instant teleportation ability at bigla silang nawala sa harap ng bastardo na naiwan sa pagkabigla. Ang instant teleportation ay kumukonsumo ng napakalaking halaga ng mana. Nang makita niya si Number 10 na bumagsak sa lupa, agad niyang naunawaan kung ano ang nangyari. Tumingin siya sa mga babae at sinabi na kahit nasabay-sabay silang umatake, hindi sila mananalo. Ngunit bigla silang nagsimulang ibagsak ang kanilang mga sandata. Pinili nila ang ganap na kalayaan at talagang nagiging dramatiko na ang sitwasyon. Ibinunyag nila ang isang maliit na trick mula sa kanilang paglikha. Mula sa simula, pinlano ni Taru ang isang paraan upang burahin ang sinumang nagdulot ng gulo. Nang makita ni Stagiri ang isang malaking bagay at ligaya. At syempre, pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga malalaking nagniningning na kristal na naka-install sa ilalim ng kanilang mga collarbone. Mga tao, bawat isang doll ay may ganitong mahika na circuit na nakatanim. Isang uri ng biological bomb. At sa ganitong paraan, nagpaalam silang lahat kay Manori habang isang pagsabog ang bumalot sa bahay ni Saya. O, susunod na si Shikaru. O, Ginang, nagpakita ka sa simula ng kabanatang ito, ang aking hoti, ibig kong sabihin, ang aking maliit na mage, ikaw ay nasa panganib. Siya ang itinuturing na pinakamagandang babae sa Buran Guild. Para sa katarungan, siya ang tanging babae sa guild, di ba? Pero tutu. Siyempre, sa kanyang makapal at kurbadong figura, tiyak na nakakuha siya ng maraming atensyon at karamihan sa mga hangal ay nahulog sa kanya. Gayunpaman, tanging ang mga nakapag-enjoy ng kaunting oras kasama siya o malapit nang makilala ang tunay na lihim. O, lalaki, natatakot na akong malaman ang lihim ng babaeng ito. Nang buksan ng lalaki ang pinto, siya ay nagulat. Yep, naroon siya, naliligo sa dugo. Kaya't iyon ang malaking lihim. Ibig kong sabihin, hindi naman ito mukhang lihim. Walang pag-aalinlangan. Buti na lang at hindi ako isa sa mga lalaking iyon, di ba? Di ba? Pagkatapos ay lumipat tayo sa 6 na buwan na nakalipas. Panahon na para sa kanya na gumawa ng masama upang malaman natin kung bakit siya kailangang mamatay. Sa gitna ng isang silid, sinabi niyang curious siya kung gaano na ang kanyang nakolekta. Tumingin sa data ng computer, sinabi nitong 50%. Mukhang nasiyahan siya ngunit nagpa siya na oras na upang bilisan ang mga bagay. Ang mga kapatid ay nagdurusa at bigla niyang sinabi na hindi ito gumagana. Hindi sila makakapigil ngayon. O Diyos, mayroon siyang maliliit na sugat sa kanyang mga binti. Maliliit na detalye. Talagang tila para magdulot ng dugo o kung ano paman. Tiyak na siya ay kumukolekta ng dugo, ngunit para saan? Sinabi niyang alam niyang hindi siya magle-level up sa paggawa nito, ngunit wala siyang pakialam. Ang gusto lang niya ay makuha ang kanilang dugo. Sinabi ng baliw na babae na palagi niyang naisip na ang mga undead ay mukhang mga zombie. Hindi niya akalain na ang kanilang balat ay magiging kasing makinis o na kapag nag-regenerate ito ay babalik na parang balat ng bagong silang nasanggol. Ang batang iyon ay may pangarap na bawat babae ay nagnanais ng walang hanggang kabataan. Para sa kanya, iyon ang pinakapayak na layunin dahil sa walang hanggang kagandahan, ang pera at mga lalaki ay magiging pinakamadaling bagay sa mundo. Kinamumuhian niya ang dalawang kapatid na ito na malapit nang makuha ang lahat ng gusto niya nang hindi man lang nagsisikap. Ngunit ayos lang. Basta't mayroon siyang kanilang dugo, wala siyang dapat ipag-alala. Isang baso ng kanilang dugo ay sapat na upang maging bata muli ang kanyang balat. Sandali, isang baso lang ang sapat, bakit ang lahat ng abala? Babae, nag-ipon ka ba para sa isang party o ano? Kahit si Kira roon ay nag-isip na ang babaeng ito ay talagang baliw.
At ngayon sa kasalukuyang sandali, narito tayo sa gitna ng isang gubat sa isang uri ng magic circle. Si Kira ay nagte-teleport ngunit walang makita. Pagkatapos ay tinapik niya ang kanyang relo at tumawag na nagpapaliwanag na ang mga kapatid na iyon ay pinatay si Seiya at nakatakas, nagtatanong kung kailan niya sila mahahanap. Sa pagkadesperado, nagsimula siyang sumigaw na wala siyang pakialam sa damsaya. Gusto niyang malaman kung nasaan ang mga kapatid dahil kailangan niya ang dugo na iyon. Si Kira, sa kabila nito, ay nais malaman kung bakit siya nagmamadali. Sa kanyang pagkakaalam, mayroon na siyang maraming dugo na nakaimbak. Ipinaliwanag ni Stagiri na ang dugo ay kailangang sariwa, kung hindi, hindi ito gagana. O, ikaw baliw. Kung ganoon, bakit ka nangungolekta ng 15 litro sa isang araw? Ang psycho na ito ay talagang naguguluhan, sinasabi na sa ganitong rate, ang kanyang kabataang kagandahan at kagandahan ay maglalaho. Siyempre, sinabi lang ni Shakara na wala siyang pakialam sa lahat ng iyon. Ngunit nagsimula si Saduri na magbigay ng mga utos na sabihin sa kanya na bumalik sa trabaho at hulihin ang dalawa. Tama. Tinanong ni Minori kung kailan siya naging mahalaga upang bigyan siya ng mga utos. Kung talagang gusto niya ang dugo na iyon, maaari niyang hanapin ang mga ito sa kanyang sarili. Ang kanilang mga layunin ay hindi na nagkakasundo, kaya't mula ngayon, magkaiba na silang landas. At dapat din siyang magpakatatag. Ang galit na iyon ay magbibigay sa kanya ng mga wrinkles. Sa galit, sinunog ni Saduri ang buong base. Samantala, si Makoto ay nagising sa gubat, tinitingnan si Manori. Tinanong niya kung nasaan sila at ipinaliwanag niyang ito ay isang regional dungeon. Agad niyang nais malaman kung nasaan ang lahat at ipinakita lang niya na sila ay wala na. Sinuntok niya ang pader sa galit na naaalala ang lahat ng pinagdaraanan niya upang subukang iligtas sila. Muli niyang ipinangako na protektahan ang isang tao, ngunit hindi niya nagawa. Niyakap siya ni Manori at sinabi sa kanya na huwag magalit sa kanyang sarili. Ginawa niya ang kanyang makakaya at lahat ay nauunawaan na wala nang iba pang magagawa. Gayunpaman, patuloy pa rin si Makoto na nag-iisip tungkol sa paghihiganti. Sinabi niyang kailangan nilang bayaran ang lahat. Sinabi ni Manori na ayos lang. Sa huli, nauunawaan ng mga babae ang kanyang mga dahilan at lahat sila ay nasa kanilang panig. Bukod dito, ang kanilang huling mensahe ay para sa kanilang dalawa na mabuhay para sa kanila. Kawawa si Makoto na umiiyak. Hindi lang dahil sa pagkamatay ng lahat, kundi dahil sa pakiramdam niyang napakahina niya. Patuloy niyang sinasabi na gusto niyang maging mas malakas at mas malakas. Sumang-ayon si Manori. Sa ganitong paraan, naghawak silang dalawa ng kamay, yumuyuko upang maging mas malakas. Akala ko ay magtatangkang saksakin nila ang isa't isa o kung ano, ngunit hindi, naghahunt lang sila sa dungeon. Ipinaliwanag ni Manori na pagkatapos ng pagkamatay ni siya, may isa pang anunsyo mula sa bakuran. Inisip ni Makoto na ito ay dahil sa pagkamatay ng bata. Ngunit sa katunayan, ang gantimpala para sa pagpatay sa kanila ay itinaas sa 5 bilyon. Siyempre, isang napakalaking halaga. At sa ganitong presyo, ang buong mundo ay ngayon ay nag-aasam sa kanila. Walang tunay na opsyon, patuloy silang naglalakad sa dungeon hanggang sinabi ni Makoto na huminto. May isang bagay na lumilitaw sa kanilang harapan. Sa mga mata ng butiki, mukhang isang uri ng dinosaur dragon. Bagaman sa palagay ko ang mga dragon ay mga dinosaur na may mga pakpak, di ba? Sa tingin ko yun na yun. At nag-charge na ito ng fire breath. O baka dahil sa susunod na kabanata, bigla itong nagsara ng bibig. Mukhang nakalimutan nilang umaatake na ito. Nagpanik si Manori, sinabing dapat silang bumalik sa dungeon. Ngunit alam ni Makoto na sa 5 bilyon bawat isa, mas mabuti pang pumasok sila sa loob, hindi palabas. Patuloy na nag-charge ang nilalang ng atake nito, at pagkatapos ay nagpasabog ng apoy sa kanila. Lumipad ito sa hangin at ang mga kawawang hangal ay nahagis sa tabi. Ang gubat ay nawasak ngunit sa wakas, mukhang ang halimaw ay lumipad palayo. O hindi, dahil ngayon ay umiikot ito pabalik, na nag-iwan kay Manori sa kabuang panik. Patuloy na nag-charge ang nilalang ng higit pang mga atake, nagpapaputok sa kanila habang tumatakbo sila sa gubat hanggang sa makatagpo sila ng isang maliit na bayan sa gitna ng wala. Ang mga atake ng nilalang ay umabot sa 3,000 degrees C,
at ang mga kaliskis nito ay nagtataboy sa lahat ng uri ng apoy na ginagawa itong hindi matibag. Tanging kapag ang pinakamakapangyarihang guilds ng mundo ay nagkaisa, maaari lamang isaalang-alang ang pakikipaglaban dito na nagbigay sa kanila ng tanong kung paano sila makakatakas. Habang ang halimaw ay pinapalayas ang lungsod, si Makoto ay nag-isip na sumugod. Habang ang halimaw ay pinapalayas ang lungsod, si Makoto ay nag-isip na sumugod. Siyempre, sinabi ni Manori na siya ay nagiging baliw. Ngunit para sa pangunahing tauhan, ito ang kanilang pagkakataon na patayin ang halimaw, mag-level up, at makuha ang lakas na kailangan nila. Tinanong niya siya kung nakalimutan na ba niya ang pangako na ginawa nila. Sa ganitong paraan, nagtipon siya ng kanyang determinasyon at sinabi, sige. Nagtakbo siya sa kanan habang siya ay pumunta sa kaliwa. Ang dragon ay nag-charge ng isa pang. Oh and my God, salamat sa Diyos at ang dalawang bastardo na ito ay mga ghouls. Pero ngayon, nahuhuli na siya na parang isang ganap na hangal. Habang papalapit ang isa sa mga clone, siya ay dumudugo at nagmamakaawa sa kanya na itigil ang pananakit sa kanya ng ganon. Habang siya ay mentally na nababahala sa lahat, kinuha ni Seiya ang pagkakataon at sinaksak siya sa likod, sinasabing talagang naguguluhan ang bata pagdating sa kanyang mahal na kapatid. Humingi ng tawad si Makoto dahil siya ay nasaktan muli. Pero siyempre, tumugon lang ang manika na ito ay kanyang trabaho. Gayunpaman, iginiit niya na hindi ito kasalanan niya dahil sumusunod lang siya sa mga utos. Pagkatapos ay humarap siya kay Sai na humugot ng kanyang espada at sinabi sa kanya na itigil ang pagtingin sa kanya ng ganyan. Sinubukan ni Sai ang ilang mga atake pa pero nakaiwas si Makoto. Ang problema ay sa sandaling nakakuha siya ng distansya, umalis ang lalaki upang patayin ang isa pang clone. At sa parehong sandaling iyon, bumalik ang hangal at tinamaan. Natuwa si Sai, nagtataka kung hindi man lang susubukan ng bata na lumaban. Pero tinignan si Minori, sinabi niyang wala siyang pagpipilian. Kung susubukan niyang tumakas, siya ang magdurusa. Pagkatapos ay inactivate niya ang Great Sword Technique at hinati si Makoto sa humigit kumulang 26 na piraso. Bumagsak ang bata sa lupa na parang nabili siya sa 12 na installment gamit ang credit card. At narito na naman ang damsya na nagsasabing kung mananatiling nakadapa si Makoto, magkakaroon siya ng oras kasama ang kanyang kapatid. Iyon na ba ang lahat ng taong ito? Nagsasabi ngunit sa kanyang malasakit, tila si Makoto ay pumasok sa isang pagbabago. Ang kanyang katawan ay nagre-regenerate at siya ay napapalibutan ng isang pulang aura. Gayunpaman, sinabi ni Seiya sa kalahating patay na batang lalaki na tumigil sa pag-uulit. Si Makoto, sa kabila nito, ay nakabawi at patuloy na pinoprotektahan ang mga clone. Nagsimula silang magsabi na hindi nila nauunawaan kung bakit siya sobrang nagprotekta sa kanila. Sinabi ni Makoto na hindi niya kailangan ng dahilan para protektahan ang kanyang kapatid na babae. Sa wakas, tila ang mga manika ay mental na naguluhan. Ang mga sikos na ito ba ay sa wakas magigising sa buhay? Siyempre, sinabi ni Seiya na walang katotohanan na wala sa kanila ang talagang kanyang kapatid na babae. Lahat sila ay mga biological na eksperimento na isinagawa ng Byakuran Guild. Sa huli, wala silang iba kundi mga manika at inutusan niya silang patayin siya. Sinumang makakapatay sa kanya muna ay magiging tagapaglingkod ni Seiya magpakailanman. Gayunpaman, sa unang pagkakataon, lahat sila ay nanatiling nakatayo. Ang blonde na hangal ay nagpilit, sinasabing dapat na silang sumunod at huwag siyang baliwalain. Ngunit ang mga manika ay nag-aalangan, hindi sigurado kung paano kumilos. Napagtanto niya na may kakaibang nangyayari. Pagkatapos mula sa silid, sinabi ni Manori na tila sa wakas ay naintindihan na nila ang lahat. Sila ay nagdusa na ng sapat at oras na upang tumayo sa tabi ng nagprotekta sa kanila. Dapat na nilang napagtanto kung sino ang tunay na kaaway. Napansin ni Sai na siya ay tinititigan at humiling sa kanila na maghintay. Ngunit nang tumingin pabalik sa mga gilid at sa itaas, napagtanto niyang walang takas ang batang lalaki. Ngayon ko lang napansin ang isa na may hood, ang nagsabing naintindihan niya ang katotohanan. Hindi siya si Manori. Guys, mahirap ang kolumna ito. Tuwing iniisip kong siya ang babae, ako ay nalilinlang. Tama na, nasisira na ako sa kwentong ito, tinatanggap ang 1-0 na pagkatalo. Ngayon ay may katuturan.
Si Manori ay talagang nalilito doon kasama ang hangal na si Makoto na sinusubukang unawain kung bakit nagre-react ang mga manika sa ganitong paraan. Ipinaliwanag ng mga manika na lahat sila ay mga clone ni Manori sa antas ng genetiko. Sila ay basically pareho lamang na nilalang. Mukhang ang mga eksena mula sa nakaraan kasama ang patuloy na proteksyon ni Makoto ay nagbigay buhay sa isang bagay sa kanilang lahat. Nagsimula silang mapagtanto na mula sa simula, siya ay dumating doon upang protektahan sila. Napansin ni Makoto na ang ilan sa kanila ay tila may kakayahang pisikal na manipulasyon. Isang bagay na nagpapahintulot sa pangunahing gumagamit na kontrolin ang mga bahagi na nahiwalay. At tila sa parehong channel na gumagana ang kakayahang ito, hindi sinasadyang ibinahagi ni Manori ang mga alaala mula sa nakaraan. Sa ibang salita, siya ngayon ay hindi sinasadyang tumutulong sa kanila na magising sa realidad. Sumigaw siya na siya ang master dito at dapat lamang silang sumunod sa kanya. Ngunit tatlo na ang nakatayo sa harap niya habang siya ay nag-uutos. At bigla silang nagdeklara na sinumang makakasakit sa kanilang nakatatandang kapatid ay isang kaaway. Pagod na sa lahat, sinabi niya, sige. Pinutol niya ang bawat isa sa kanila gamit ang kanyang talim. Ngunit biglang bumaba si Makoto, hinawakan siya sa buhok at ibinagsak ang hangal sa lupa. Si Saya ay nakabaluktot na tinamaan ng espada sa likod at nakuha ang kanyang mga kamay na tinaga upang mapigilan siya. Ang nais ni Makoto ngayon ay malaman kung paano gawing magdusa ang taong ito para sa lahat ng kanyang nagawa. Sa sandaling iyon, humarap si Manori at sinabi na tulad ng ipinangako, siya ang magiging isa upang tapusin siya. Ngunit hindi siya magiging kontento maliban kung maiiwan niya ito gamit ang kanyang sariling mga kamay. Batay sa posisyon ng kanyang mga binti at ang anggulo ng martilyo. Alam mo na kung ano ang susunod. Sa isang kisap mata, sinira niya ang lalaki. At pinigan niya ito muli at muli, sinasabing titigil lamang siya kapag hindi na siya makapagsalita. Ngunit si Omay at ang mga manika ay nagbahagi rin ng galit na iyon. Isa sa kanila ang nagtaas ng kanyang kamay na nagsasabing hindi iyon sapat. Sila ay nagdusa sa mga hindi maisip na paraan tulad ng lahat ng iba pang namatay. Kailangan niyang maranasan ang isang bagay na katulad ngunit mas masahol pa. Sinabi ni Makoto na nauunawaan niya ngunit mahirap ang ganap na paghihiganti sa taong ito. Gayunpaman, umiiyak ang mga manika hanggang sa isa sa kanila ang nagsabi na sa basement ay may isang mapanganib na nilalang. Isang halimaw na nilikha ng Bakuran Gil upang gamitin bilang isang uri ng sandata, ngunit sa isang reproductive na paraan. Sa tingin ko, naintindihan mo kung ano ang ibig sabihin nito, di ba? Tinanong ni Makoto kung ang nilalang ay aatakihin din ang mga lalaki. At sinabi ng katulong na, mukhang nagkaroon ng problema si Saya sa isang mga ngaso at itinapon ang taong iyon doon. Tinanong ni Makoto kung talagang nais ni Manori na gawin ito at sinabi niyang, nais niya ng paghihiganti at dapat lamang siyang sumunod sa kanya. Sa basement, ang hangal ay ngayon ay nakulong. Lahat ay nanonood. Ang mga utos ay na-type sa keyboard at ang halimaw ay pinakawalan. Sa ganitong paraan, si Ishiki Saya ay naharap sa Emperor Wake. Alam ni Makoto na ito ay isang labis na mapanganib na nilalang. At isa sa mga manika ang nagkomento na karaniwan, ang halimaw ay may interes lamang sa mga babae. Ngunit ang Baker at Guild ay binago ang nilalang at ngayon ito ay interesado sa lahat. Sinabi ni Manori na simulan na at sa ganitong paraan, ang kurtina ay ibinaba. Naiwan si Seo doon at kung ano ang nangyari ay halata. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ang aming dynamic duo ay nakakuha ng kaunting pahinga. Ang dalawa ay malinaw na pagod na pagkatapos ng buong laban sa mansyon. Isa sa kanila ang nagsabi na manatili sila doon at siya ay pupunta upang gumawa ng tsa. Nang medyo kalmado, pinasalamatan niya sila sa pagpapasya na ilabas si Seiya sa ganitong paraan. Sinabi ni Makoto na ito ang perpektong oras. Nais din niyang patayin ang taong iyon. Si Pax, ang nakilala niya sa gubat, ay nagsabi na kahit na ganun, pumayag siyang pumatay hindi lamang ng sinuman kundi isa sa pinakamalakas na tao sa lungsod. Kaya't hindi niya alam kung paano siya pasasalamatan sa pagpapalaya sa lahat doon. Pinilit ni Makoto na hindi niya kailangang pasalamatan siya. Mayroon siyang sariling mga dahilan para gawin ito. Ngunit ngayon nais niyang tingnan ang paligid ng mansyon.
Kailangan niya ng pagkain at higit pang impormasyon tungkol sa bakiran. Sinabi niya na maaari siyang pumunta ngunit nais niyang manatili doon at manood hanggang sa katapusan. Sa ganitong paraan, hiniling niya kay numero 3 na gabayan ang aming batang lalaki. Habang sila ay umaakyat sa hagdang bato, tinanong niya kung ano ang kanilang balak gawin mula ngayon. Sumagot si numero 3 na wala siyang ideya, kahit ang kanyang kapanganakan ay hindi naging isang pagpipilian. Sila ay mga random na nilikha. Walang lugar o tao sa mundong ito na tatanggap sa kanya. Si Makoto, syempre, agad na nagsabi, kung ang buong mundo ay hindi ka tatanggapin, tatanggapin kita. Kahit na hindi mo pinili na ipanganak, sapat na yon. Nandyan ka. At siya'y namula at mumiti ng masaya. Pero huwag nating kalimutan na sa huli, ito lang ang nakita kong may 38 na kapatid na babae. Man, kabaliwan. Anyway, ipinasok niya ang password para sa pinto at mumiti pabalik, sinabing gagawin niya ang lahat para makasurvive. Pero, mukhang hindi ito nag-work ng maayos dahil agad siyang tinaga sa leg ng tagapagsalaysay, walang iba kundi siya. Anong nangyari? Ang kanyang ulo ay umikot sa sahig na parang bowling ball. At nang tumingin si Makoto, nandoon ang salarin na si Kira, sinasabing matagal na silang hindi nagkikita. Guys, sinasabi ko sa inyo, walang paraan na handa na siya para sa laban na ito. Ulitin na naman siyang talunin. Tingnan niyo yan. Ang salarin ay pinatay na ang lahat sa mansyon. Tinanong pa nga kung nasaan ang dam na saya. Hindi sumagot si Makoto at sinabi ni Kira na hindi ito mahalaga. Nandito lang siya para ipagdiwang ang kanilang muling pagkikita. Pero syempre, bago magsimula ang selebrasyon, kailangan niyang patayin ang lahat muna. Tinaga ni Kira ang hangin at agad na nalaman ni Makoto kung paano gumagana ang kapangyarihan ng taong ito. Ang mga kamay at paa niya ay pwedeng putulin kahit mula sa distansya. Pinaasar pa siya ni Kira, sinasabing mukhang hindi pa rin makapag-react si Makoto sa tamang oras. Pero nagsimula ng lapitan ni Makoto ang distansya, nire-regenerate ang kanyang kamay. Inikot niya ang kanyang kamao at sumuntok pero nakaiwas ang salarin. Patuloy siyang pinapaasar, sinabing mabagal pa rin si Makoto, mas masahol pa, mas mabagal kaysa sa inaasahan niya. Nag-launch si Makoto ng combo pero sumagot si Kira na ang pag-atake nang walang iniisip ay katawa-tawa. Ang tunay na atake ay dapat ganito. At yep, nawala na naman ang isa sa mga braso ng ating bida habang nag-crack ang bahay. Nahati ang kalahating mansyon. Anong nangyari? Ang magandang bahagi ay kahit gaano karaming braso, binti, o ulo ang mawala kay Makoto, buhay pa rin siya, kaya okay lang, medyo. Sinabi niyang halimaw si Kira at sumagot si Kira na nakakatawa na marinig ang isang immortal na nagsasabi ng ganoon. At dahil sinabi ko yon, ngayon may nangyayari sa kanyang regeneration. Sinusubukan niyang ibalik ang kanyang braso pero hindi ito gumagana. Sumpain, bakit ko pa ito pinagsalita? Ipinaliwanag ni Kira na natutunan niyang bigyan ng banal na elemento ang kanyang talim. Ngayon, kapag tinaga niya si Makoto, mas matagal itong magre-regenerate. Alam na ng ating bida na si Kira ay ganap na iba sa iba. Hindi niya maimagina ang senaryo kung saan siya ang mananalo. Sa pinakababa, kailangan niyang siguraduhin na makakatakas si Manori. Sinusubukan niyang bumili ng oras at mag-isip ng estratehiya. Tinanong niya kung paano natagpuan ni Kira ang mga ito. Simple lang ang sagot ni Kira, sinabing patuloy na nagpapadala si Suya ng mga alerto. Kaya sa sandaling huminto sila, pumunta siya para tingnan ang mga bagay. At sa ganitong paraan, sa purong swerte, natagpuan niya ang buong eksena. Pagkatapos ay sinabi niyang nasagot na niya ang isang tanong. Kaya ngayon, panahon na para si Makoto ay sumagot din. Gusto niyang malaman kung ang kapatid ay nasa mansyon din. Bago makasagot si Makoto, umalis na ang tao, sinasabing huwag mag-alala. Hindi siya naghanap ng paghihiganti para sa kanyang mga kaibigan. Sa katunayan, talagang natutuwa siya na patay na ang mga ito. Ngayon na wala na silang lahat, sigurado siyang ang dalawang magkapatid ay tiyak na umangat na ng kaunti. Na nangangahulugang kung papatayin niya ang mga ito muli, mas magiging epektibo ang kanyang ebolusyon. Sumagot lang si Makoto na malinaw na hindi kumpleto ang isip ng taong ito. Tumawa si Saya at sinabing baka bigla na lang siyang nawala at biglang lumitaw na may sugat na nakabukas sa dibdib ni Makoto.
Sumuka si Makoto ng dugo at agad na nagsimulang mag-level up si Saya ng sobrang bilis. Siyempre, ipinagdiwang niya, sinasabing ito ay perpekto. Sa wakas, nagsisimula na siyang makaramdam na maaari na siyang mag-evolve muli. Ang napansin niya ay ang parehong mga nahulog na braso ni Makoto, hawak niya ang mga ito sa mga binti. Sinabi ng ating bida na papatayin siya, pero sobrang kumpiyansa si Kira, sinabing walang pagkakataon. Pinatumba niya ang isang bula ng asul na ilaw, itinulak ang ating bida pabalik at iniikot ang kanyang mga kamay sa gilid. Ito ang kakayahan ng banal na santuwaryo at sa kasamaang palad, ito ang nemesis ng ating bida. Nandoon siya, tinataga ng lahat.